Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Meron pong kumakalat ngayon na video dito sa social media. Opo, yung na-screenshot po natin doon sa nasabing video na kung saan diyan daw po ay makikita na pinagtutulungan, pinagkakaisahan, kinukuyog daw po ng apat na senador si Senator Rodante Marcoleta. Yung apat po na senador na tinutukoy po nilang umanoy, tila kinorner si Marcoleta at pinagkaisahan, walang iba po, kundi si Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Riza Hontiveros, pati na si Senator Win Gatalian. Alam naman natin yung ilan sa mga senador na yan Hindi maganda yung estado sa pagitan nila kay Senator Rodante Marcoleta. Kumbaga merong hindi pagkakaunawaan nagkakaroon ng sagutan sa mga nakaraang session at hearing diyan sa Senado. Kaya ngayon yung mga kababayan natin nagkaroon ngayon ng ibang interpretasyon batay doon sa napanood nila at sinabi nga na pinagtutulungan daw si Marcoleta, pinagkakaisahan daw. Ano? Tayo naman hindi naman tayo para mag-promote ng galit. Hindi naman tayo para mag-promote ng kaguluhan or hinanakit sa isang tao. Gusto lang natin kung ano yung totoo. At syempre pinopromote nga natin yung kapayapaan, yung kaayusan hanggat maaari. At hanggat maaari ay magkasundo-sundo rin sila, ano po? Kaya lilinawin natin mga kababayan, yung tungkol naman sa usapin po na yan, ano ba talaga ang nangyari diyan? Ano po bago yan, papanoorin po muna natin ang pinaka-video po kung saan doon nangyari yung tagpong ito bago po sila nag-usap-usap diyan. Ano po ba yung dahilan? Bakit nga ba nagkaroon ng ganitong tagpo? Opo, panoorin natin ng sabay-sabay. Simulan na natin dito sa pagsasalita ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po. In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for brief abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. Precedent if I will be required yan, and we all know that the present Mr. President publicly flowed his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by this decision? Mr. President, the new ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision and the rule of law. The rule of law is supreme and therefore is not correct. And there is no basis for flouting those statements, publicly declared that bending the law is all provided not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech. Mr. President, yan yung naging palusot po ni Boying Remulla ng ombudsman. Ano na kaya daw siya nag-affirm doon kay Senator Erwin Tulfo na sometimes we must bend the law in order to please the people. Ang kanya pong palusot doon figure of speech daw yon. Wala raw pong pinagkaiba yan sa ruler na binibend daw po, pero hindi mo naman binibreak. Ang sabi nga natin dyan kung doon niya ihahalin tulad yung batas sa ruler na nabibend kahit hindi nabibreak. Ang atin naman kako, kung ibibend mo yung ruler, makapagbibigay pa ba sao yun ng tamang sukat? Hindi ba kaya ka nga gagamit ng ruler sapagkat gusto mong makuha yung tamang sukat doon sa bagay na sinusukat mo? Ngayon kapag ka binend mo yun at yun ang pinangsukat mo habang nakabend, mabibigyan ka ba noon ng tamang sukat? 'Di ba? Hindi na po. Ganun din sa batas. Kapag ka in-apply mo yung bending the law hanggang saan? Hanggang kailan mo i-apply yan? Into what extent? At baka naman yung bending the law na yan, ang pinakapakahulugan talaga niyan yung pagiging selective ng pagpapatupad ng batas. Pagiging selective nung nagpapatupad din ng batas. Yung tipong kapag ka makapangyarihan huwag nyo nang hulihin yan. Pero kapag ka ordinaryong mamamayang Pilipino, ikulong nyo agad yan. Nakita sa akto yan. O kaya, hindi po talaga papasok yung kanilang katuwiran na sometimes we must or we have to bend the law. Hindi Hinding-hindi po tuloy natin. Mr. President, why figure of speech? Yan the office of the ombudsman is a high office. Tama, napakataas na niyan. We are not supposed to be guided by figures of states. Absoluto ang batas Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, ion provided we do not eventually break it. Siya nga. It should be explained so simply, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. Tama. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that
publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President? Ayon, eto na yung tagpo bago magkaroon ng suspension nung hearing. Hiniling kasi dito ni Senator Rodante Marcoleta na mag-public apology si Remulla sa pag-a-affirm niya doon sa statement nga about bending the law at i-clarify sa ating mga kababayan na malingmi talaga. Yung kanyang pag-a-affirm, aminin niya sa sarili niya na nagkamali siya doon sa pag-a-affirm niya. Kasi totoo yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, napakataas po na opisina ng ombudsman. Napakalaki at napakataas ng kapangyarihan po na maaabot ng Office of the Ombudsman. Kaya hindi mo pwedeng daanin sa figure of speech ang iyong mga kababayan, lalo na lahat ba ng residente ng Pilipinas ay nakakaunawa dyan sa sinasabi mong figure of speech? Po ba? Kasi sa ating konstitusyon o sa ating o sa ligang batas, ang batas po ay absoluto eh. Ang totoo, hindi naman dapat talaga nababalian, lalong wala pong nakatataas dyan na kahit sino mang tao maski na presidente, tapos ang sasabihin mo figure of speech yan? Papaano mo ngayon ipapaliwanag yan doon sa mga hindi nakakaunawa tungkol sa bagay na yan? Hindi naman po sa tayo ay nagmamaliit, hindi naman po tayo sa aysa ng iskrimina. Aminin man po natin sa hindi dito sa ating bansa may mga kababayan po tayo na hindi pinalad na nakapag-aral. Nakapag-aral man hindi naman nakatapos. May mga ganun po talaga sa realidad. Hindi natin sila minamaliit sapagkat maaaring sila ay biktima lang din ng kahirapan ng buhay. Pero ang ating punto dito, kung sila man ay hindi nga nakapag-aral, ano bang malay nila sa figure of speech? Ano bang malay nila doon sa sinasabi ng ating ombudsman tungkol sa bending the law? Kaya ang hinihiling ni Senator Rodante Marcoleta dito, mag-public apology ka, lumabas ka. Total mahilig naman magpapreskon si Ombudsman Boying, liwanagin mo sa taong bayan. Bakit ka nag-affirm doon sa bending the law na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo? Ngayon nang hilingin na ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya can we expect that? Oo na nangyari. But the woodsman to do nanahimik Si Boying hingiti-ngiti lang. 1-minute suspension. Mr. President, nag-request si Boying na mag-suspense. Suspended. O na. Ito na ang nangyari. Nakasuspend yung hearing niya. Nilapitan siya ni Senator. Sherwin. Ayan. Nagkaroon sila ng pagtalakay pagkatapos niyan may lumapit na ibang mga senador. Ayan si Tito Soto. Sumunod din si Senator Teresa Hontiveros. Pagkatapos meron pang isang hahahabol diyan. Ayan. Nag-uusap sila diyan. Mamaya malalaman natin kung ano yung maaaring pinag-usapan nila diyan. 'Di ba? Kasi nagkakaroon ng ibang kulay na keso, pinagtutulungan daw siya O ayan, sumunod na si Senator Ping na iniipit daw nila si Marcoleta Alam naman kasi natin na si Team Pisot dyan talagang pinag-iinitan na nila si Marcoleta Nun pa man Kaya yung iba nating mga kababayan na i-interpret yan as pinag-iinitan nga nila si Marcoleta dyan. Kino-corner nila, pinagtutulungan nila, kinukuyog nila. Ayan, nagkaroon ng ilang minuto po yan hanggang sa umalis na si Ping. Ilang minuto ang tinagal ng konfrontasyon ng kanilang pag-uusap hanggang sa na nagkakabaklasan na. Makikita nyo si Boeing Tignan nyo. Tingnan nyo yung mukha ni Boeing. Pansin ko sa inyo. Ayan, bumalik na si Senator Aquin. Ito na si Senator Tito Soto. Tingnan nyo mukha ni Boeing dyan Si Mendalo ay mukha ni Boeing. Ayan o lang ngingiti-ngiti lang O alam nyo siguro ang iniisip ni Remulla dito may mga kokronta sa'yo para sa akin. O hindi ko kailangang sundin yung ipinapakisuyo mo. Hindi ako para mag-public apology. Hindi ako para mag-clarify sa o kokomprontahin ka ng mga kaalyado ko. Parang ganun O ngingiti-ngiti lang O hindi niya sineseryoso ibig sabihin ba majority leader. Ito na. Or na yung pagkatapos na-continue na yung hearing pakinggan ninyo yung sasabihin ni Senator Risa Hontiveros. Napalagay ko ito po yung pinag-usapan nila. What is your pleasure after that, Mr. President? With all due respect to the good gentleman from Tarlac, Pampanga, the Senator Marcoleta, we have very, very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget, plenary deliberations with all respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President.
Ayon, yun ang maaaring ipinaliwanag ni Senator Risa dito kay Senator Marcoleta na medyo malabo ngayon kung ngayon mo gagawin ipapagawa yung motion mo na mag-public apology si Boying eh. Siguro sa ibang panahon na lang, sa ibang pagkakataon na lang, kasi nga napakabihiraan niya na magkaroon ng suspension sa mga ganitong uri ng hearing, lalo na ng budget hearing, maaaring yun yung pinaka na naging usapan nilain natin. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. Ayon, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Muli nagpapasalamat ho kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po to ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman. Klaruhin yung kanyang mga nasabi na wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Medyo dyan tagilid ako mga kababayan kasi nung nung nag-affirm si Boying Remulla doon sa bending statement ni Senator Erwin, ang pinag-uusapan nila doon yung restitution na kung saan pinipilit ni Boying na mag-restitute muna yung mga diskaya bago mapasa ilalim sa mga sa Witness Protection Program. Ang nasa batas, the restitution, ay gagawin pagkatapos na maimbestigahan o na mag-imbestiga. Bakit? Kasi magkano ang ang ibabalik mo, alba? Magkano yung ibabalik mo sa ating gobyerno kung hindi pa naman nalalaman ng ating gobyerno? Magkano ba yung total na nakulimbat mo? 'Di ba? Kaya yung restitution ginagawa yon pagkatapos ng investigasyon. Kapag nalaman na ng mga namumuno sa atin ganitong pera po yung naakaw niyan, dapat ganito rin yung inyong ibabalik. Kung gagawin mo yung restitution sa una pa lang or halimbawa nga sabi ko nga 1 bilyon ang nanakaw ng mga diskaya o papayag tayo pork, nagbalik ng 10 bilyon ang mga diskaya, okay na siya. Hindi tayo okay doon, lugi ang estado doon. Kaya ang restitution nagaganap yan. Ginagawa yan after the investigation, not before the investigation. Sana malinaw yon dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So para lang klaro na itong nasabi niya ay isang figure of speech pero wala hong intention na baliin po ang batas dahil ang kanyang intention ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito I think even the ombudsman, as a lawyer himself, believes in the court doctrine of our legal system. Jan Dirks said, yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti tanong ko nga sana to what extent can you bend the law that can still be acceptable? Hindi po pwedeks headlex. Ba kung magbe-bend ka ng law hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kanino sa makatuwid? Kapag ka ginagawa mo yung practice na bending the law, merong exception. At papaano ngayon magiging absoluto ang batas kung mayroong pinipili yung pagpapatupad ng batas? Kaya pagka tinanggap natin yung bending dalo, magiging selective ang nagpapatupad ng batas. Hindi siya magiging patas sa mamamayang Pilipino. Nasa sa ating saligang batas na talagang equally ang pagpapatupad niyan. Kay may kapangyarihan ka man, kay wala, kay nasa public office ka man, nasa gobyerno ka man, kay ordinaryong mamamayan ka, pare-pareho tayong hahatulan, paparusahan ng batay sa batas. We don't need or hindi natin dapat, we should not bend the law sapagkat yun nga ay lalabag na sa ating konstitusyon. Sana nagkakalinawan po tayo sa bagay na yan. At sa ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan huwag nating bigyan ng gaanong kulay. Itong nangyaring pag-uusap, nag-usap lang yung 5, yung 4 na kumpronta kay Senator Rodante Marcoleta na hindi po posible yung ginawa, yung motsyon na inire-request ninyo, pero sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, pwede pa rin i-address ng ombudsman yung tungkol doon sa sinasabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta sa makatuwid. Hindi na bale wala yung request ni Senator Rodante Marcoleta. Pero sana mapakinggan ng Ombudsman Boying Remulla
yung request ni Senator Rodante Marcoleta na linawin niya kahit hindi na dyan sa session na yan, kundi magpa-presscon uli siya, linawin na niya para matapos na itong usapin po na ito. Sana nagkakalinawan po tayo sa bagay na yan mga kababayan. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam. M.